awaits you. Rusi Flash 150 Fi, Rusi Flame 150i. In terms sa looks at sa mga ginamit nga pong materyales sa underbone na ito guys, talaga makikitaan mo po siya na sulit din talaga. And syempre sa kanyang power output and ang kanya nga pong itsura guys is meron nga pong aerodynamics design. Kung una mo nga siyang titignan, lalo na nga po sa kanyang front view, makikitaan guys na meron nga siyang hawig na underbone na nagmula sa ibang brand. Kung pag-uusapan guys sa kanyang looks, sa kanyang physical appearance, sa kanya nga pong aerodynamics design, makikipagsabayan po talaga ang itsura ng underbone na ito sa ibang underbone ng Big 4 brand. Nung unang lumabas nga po ang Flash 150i dito sa Pilipinas, napakadami po talagang nagkagusto dito dahil bukod nga po sa underbone na ito at meron nga pong magandang physical appearance and aggressive looking, ito nga guys is matipid sa gasolina dahil sa naka-fuel injected na nga po ang kanyang fuel system. Sa version 1 nga po na nilabas dito sa Pilipinas, madami po talaga ang nag-abang at nag-avail nito. Pero ngayon nga pong meron silang ilalabas na version 2, madami na naman sa ating mga kababayan ang nag-aabang dito dahil napakatindi naman talaga guys ng upgrade ng bagong version nito. Po, meron na nga po guys na Rusi Flame 150i dito sa Pilipinas. Yun nga po yung version 1. Yun po yun guys, yun talaga namang sulit din talaga na underbone na makikita mo dito na available na nasa abot kaya ang presyo. Alam naman natin guys na si Rusi is talaga namang abot kaya ang presyo ng kanyang mga motorcycle, kaya nga pang masa siya eh. And alam naman natin guys na ang Rusi nga po na company dito sa Pilipinas is isa sa talaga namang kilalang kilala na napakarami nga pong nabebentang motor dito sa Pilipinas. Nung lumabas nga po ang version 1 ng Rusi Flame 150i, madami nga po sa ating mga kababayan ang nagkagusto talaga dito. Ibig nga sabihin guys is talagang mabenta sa kanila ito. And syempre guys, sa tagal nga po ng Rusi Flame 150i version 1 dito sa Pilipinas, madami din po talaga ang mga nag-aapila na dapat daw merong upgrades o merong version 2 na ilabas para nga po sa motor na ito. And syempre guys, ang tunog-tunugan at bali-balita na yan guys is nangyari na nga po. Meron na nga pong Rusi Flame 150i version 2 and hindi po biro ang pagbabago o mga bagong upgrades ng motor na ito, na nung nalaman nga po ng ating mga kababayan ang kanyang upgrades, talagang napakadami nga po sa atin dito ang natuwa kasi hindi na po basta-basta ang upgrades niya. Pagdating nga po sa kanyang engine specs, sa kanya nga pong engine displacement, meron po siyang 150 cubic centimeter engine displacement, same pa rin po sa version 1. Siya nga po is naka single cylinder 4-stroke at ito nga guys ang isa sa malupit na pagbabago sa kanya dahil from single overhead cam nga po, siya nga po guys is naka dual overhead cam na, and from 2 valves siya po is naka 4 valves na. Can you imagine that guys kung gaano kalaki ang pagbabago ng engine specs ng bagong version 2 ng Flash 150i. Sulit na upgrades ito guys. At pagdating nga po sa kanyang fuel system, syempre same pa rin po siya sa version 1 na naka EFI o electronic fuel injected. Kaya makakaasa ka guys na meron nga po siyang matipid na gas consumption na nagkukonsumo nga po ng 50 km per liter. Matipid na po yung gas consumption na yun guys para sa isang underbone. And syempre pagdating po sa kanyang cooling system, meron na nga po itong radiator, and syempre guys siya po is water cooled kaya menos po ang maintenance mo sa motor na ito. Sulit po ang underbone na ito sa kanyang upgrades, lalo na nga po sa kanyang engine. Pagdating nga guys sa kanyang maximum power and maximum torque, wala pa po tayong idea. About nga po kung may update, may kinalaman dyan, agad ko din po kayong sasabihan. In terms of physical appearance, same na same pa rin po sa version 1 ang Rusi Flame 150i version 2 sa kanyang chassis frame,
same sa kanya nga pong fairings, sa kanya nga pong iba pang physical appearance, bodywork, same na same pa rin po. Ang malaki nga pong upgrades ng Rusiflame 150i version 2 is nasa kanya nga pong engine. Kasi guys, ito nga po guys is meron na nga pong radiator, and ito nga po is water cooled, and syempre ang kanya nga rin pong matinding upgrades dahil po from single overhead cam siya po is naka dual overhead cam na, and syempre alam naman natin kapag dual overhead cam automatic na naka 4 valves na ang motorcycle na ito. Malaki nga po ang upgrades ng kanyang engine, talaga namang napakasulit ng upgrades nito, at dahil nga po sa upgrades na ito madami sa ating mga kababayan ang nag-aabang sa underbone na ito. Pagdating po sa itsura ng motor, wala naman po halos bago dito, nagdagdag lang po sila ng dual overhead cam na DOHC lettering sa kanyang fairings, and meron din pong indicated na water cooled sa kanyang fairings. And pagdating po sa kanyang panel gauge, same pa rin po sa unang version na meron nga pong analog sa kanya nga pong RPM gauge, and sa kanya nga pong speedometer na digital nga po. Sa kanya nga pong panel gauge makikita mo ang lahat ng information sa kanya. May maangas and aggressive nga po na design ang kanya headlight, kanya nga rin pong taillight na unique na disenyo, all LED lighting system na nga po ang kanyang mga ilaw. And pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, meron pa rin po siyang 5.5 liters fuel tank capacity na kaya nga pong kumonsumo ng 50 km per liter. And guys, pag-usapan naman natin ang kanyang braking system. Sa unahan, meron nga po siyang unique na disenyo na disc brake at malapad nga po ito, at sa likuran naman is meron nga rin po siyang rear brake na disc brake, and syempre wala po siyang ABS o combi brake guys. Kaya yung makikita nyo pong sensor dyan na parang sa ABS, hindi po yan ABS guys. Sa unang version guys, marami po talaga ang napeke na akala nila is naka ABS na nga po ang Flash 150i. Ngayon ang tanong, makakatapat na ba yan sa ibang underbone na ibang motorcycle brand dito sa Pilipinas? Well, ang sagot dyan guys is hindi ko naman sinasabi po na mas malakas po ang Rusiflame 150i sa ibang mga underbone na kilala dito sa Pilipinas, pero sa usapang tatapat o makikipagsabayan, I think guys nasasabay na din po talaga ang motorcycle na ito. Isipin mo, siya po is naka water cooled na, meron na siyang radiator, tapos upgraded na rin po sa dual overhead cam with 4 valves, kaya malakas na rin po talaga ang Rusiflame 150i version 2. Samahan mo pa sa kanyang power to weight ratio na meron nga pong magaan na weight, samahan mo pa sa kanyang slim body shape and more aerodynamics design para nga po mas malakas ang arangkada ng motorcycle na ito. Talagang sulit na sulit po ang upgrades ng Rusiflame 150i version 2. Syempre guys, sa other specs nga po, same pa rin po sa version 1 ang kanyang mga specs, katulad na po sa kanyang mga suspension na naka telescopic suspension nga po ang kanyang suspension sa unahan, and naka monoshock naman po ito. And pagdating sa kanyang braking system, same na nga po na naka disc brake ang kanyang braking system na makakaasa kang meron nga pong malakas na stopping power, and meron nga pong more on aggressive looking sa kanya nga pong headlight, lalo na nga po yung disenyo ng kanyang DRL, and syempre yung kanya nga pong slim body shape, lalo na nga po sa tail part na makikita nating same na same pa rin po sa version 1. Ang Rusiflame 150i version 2 nga guys is nag-focus nga po ang upgrades nito sa kanyang engine. Kamusta naman sa kanyang power output? Alam naman natin guys na wala pa nga pong official na inilalabas si Rusi, may kanalaman nga po sa specs and power performance ng motorcycle na ito, kaya wala pa po ako mababanggit may kinalaman nga po sa kanyang power output. Kung may update nga po may kinalaman dyan, agad ko din po kayong sasabihan. Ngayon, pag-usapan naman natin po ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga guys, meron po siyang front telescopic port na maganda nga po ang play, and meron din po siyang rear monoshock na maangas nga po, at lalo nga pong naging standard ang kanyang itsura, lalo na nga po sa likod ng bahagi dahil din po sa naka monoshock po ang kanyang suspension. Pwede nga po sa height ng Pinoy ang underbone na ito, kahit nga po sa ating lady rider is pwede din po ang underbone na ito. Meron nga po siyang seat height guys na 770mm, kaya abot na abot nga po ito kahit nga po 5'3 ka o 5'2. Maangas ang pagkakadisenyo nga po ng kanyang upuan, lalo na nga po sa pillion seat na medyo mababa nga po ang rider and mataas ang kanyang pillion seat. Meron nga po siya guys na relax na body posture dahil sa mababa nga po ang kanyang foot peg, and medyo maikli na handlebar para nga po magkaroon ka ng stable na steering radius. I-familiar po kayo sa Honda GTR 150 ni Honda, para ka lang pong nakaupo sa motor na yon. Sa version 1 nga guys, meron nga pong bigat na 118 ang kanyang bigat. Ngayon nga po sa kanyang version 2, abangan natin kung gaano na nga po kabigat ito, dahil talagang madadagdagan po ang weight nito dahil sa may kaukulang dagdag
nadagdag na rin po ang kanyang engine and meron na po mga nadagdag sa kanya katulad ng radiator and more upgrades pa po sa kanya. Dahil si Rusi guys is kilala nga po dito sa Pilipinas na nagmamarket po ng mga mababang presyo ng motor kahit nga po upgraded na ang kanilang inilalabas. Ang Rusi Flame 150i guys at ang Rusi Flash 150i is same lang po ng engine and same lang po sila ng upgrades. May kinalaman nga po sa kanilang version na version 2. Talagang kitang-kita natin guys na ang Rusi nga po is talagang nagpapakita nga po ng mga improvement pagdating nga po sa pag-aangkat ng kanilang mga motorcycle dito sa Pilipinas para nga po i-market. Ang tanong na naandito na ba sa Pilipinas yan? Ang sagot nga dyan guys is yes po. Naandito na nga po sa Pilipinas ang Rusi Flame 150i at ang Rusi Flash 150i. Yung same nga po na engine ng Rusi Flame 150i. Yung version 2. Naandito na po yan sa Pilipinas guys bilang isang demo unit. Ops, huwag ka munang mainis. Alam naman natin guys na si Rusi bago po maglabas ng motor dito sa Pilipinas, kanila nga po munang masusing inoobserbahan ang unit bago nila ibenta sa market. Kasi guys, dumadaan po muna yan sa masusing pag-oobserba bago nga po ilabas sa market para nga po maging available dito sa Pilipinas para hindi din po magkaroon ng malaking problema. And syempre, bawat po isang motorcycle na ilalabas ni Rusi dito, madami pa pong proseso na ginagawa katulad na lang po sa pagbibiding nito. Kaya abang-abangan natin guys kapag naging available na nga po ang Rusi Flame 150i dito sa Pilipinas. Check nga po na marami talaga sa ating mga kababayan ang matutuwa dahil sa napakaganda din naman at grabe po ang upgrades nito. Sulit na sulit para sa isang engine na naka dual overhead cam with 4 valves tapos naka water cooled pa and meron tayo makakaasa na may malakas na power output. Kaya talagang kaabang-abang ilabas na dito sa Pilipinas. So guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na ding i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ng ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking inandang video para sa inyo. Pinasisiglaw din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ng notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. It's your boy. Thank you!